it's me, Mental Health Mother, and you're in the Safe Studio, kung saan all your questions about mental health and psychology are heard and all your stories are safe. Paano po mapuputol ang trauma bond? Parang kahit alam kong toxic, bumabalik pa rin kasi ako. Normal na mahirap kumawala sa trauma bond. Kasi minsan yung utak natin, lalo na sa parteng merong reward system, ay parang nakakabit na sa cycle ng pain at relief. Ang unang step dyan ay pagkakaroon ng awareness. Kailangan mo munang i-validate sa sarili mo na, eto nga, trauma bond talaga ito. At hindi ito healthy para sa akin. Hindi healthy yung attachment na nararanasan ko. And after that, mag-practice ka ng mga gradual steps. Like for example, yung pag-set mo ng physical at emotional boundaries ay importante. Yung paglilimit ng contact sa taong ito. And most importantly, yung pag-seek mo ng support, lalong-lalo na sa iyong mga kaibigan or probably sa iyong family or mental health professional. Hindi naman kasi siya biglaan, pero pwede mong i-apply ito ng step by step. Pwede mo ring putulin kung gusto mo or kung gusto mong magpahinga. Healing comes with a conscious and even consistent action. Paano kung may part sa akin na umaasa pa rin ako na baka magbago siya? Normal din yan actually. Kasi yung hope na yon ang nag-fuel sa trauma bond. Pero kailangan mong tanungin yung sarili mo. Yung pagbabago ba na ito ay consistent kaya in the long run? At saka magiging healthy kaya siya para sa akin? Or isa na naman tong promise na paulit-ulit na mangyayari ulit? Magandang maging realistic ka kapag tinatanong mo yung sarili mo. Because in this way, you will be guided to have a more rational decision-making. Pwede ka rin gumawa ng reality checklist. Isulat mo yung mga patterns na nangyari sa dati para mag-ground ka kapag bumabalik yung hope na yun. Pwede po ba na kahit magkahiwalay na kami, bonded pa rin ako emotionally? Yes, kasi ang trauma bond, hindi lang yan about physical aspect. Ito ay even emotional and chemical din, lalo na sa ating utak. Meron tayong tinatawag na dopamine at saka cortisol. So, anong gagawin mo? What you have to do is to practice emotional detachment exercises. Like for example, yung pagsusulat sa iyong journal at pag-e-express ng feeling mo dito without even contacting yung person. And step by step, matututo rin yung utak mo na ma-detach. Tandaan, lahat ng tanong ay valid, whether gusto mong matuto o gusto mo lang ikwento ito sa amin. I-send mo na yan sa amin at sasagutin namin yan dito sa Safe Studio. Maraming salamat and don't forget to follow us.